Yung paniniwala mo kasi ayaw mong samahan ng aksyon. Yung paniniwala mo kasi ayaw mong samahan ng paggalaw. Yung paniniwala mo kasi ayaw mong ituloy-tuloyin, magpakapagod ka, magpakahirap ka, mag-sacrifice ka, ilang taon lang makukuha mo yung pangarap mo eh. Ang problema, humihinto ka sa kalagitnaan! So siguro kung ilalagay ko ho sa isang salita ang overflowing blessings, na alam kong nababanggit na rin kanina pa, it is actually what we call abundance. Everybody say abundance. Ibig sabihin, kasaganaan. Yung hindi na maubos-ubos. Yung parang okay ka na. Kasi alam mo, kahit hindi ka magtrabaho, kahit wala kang gawin, abundance na eh. Kusa nang darating yung blessing sa'yo. And it's actually overflowing. Pero marami sa inyo dito, ang pinilit nyo talagang magpunta dito, looking for answer. Boss RDR, lagi naman ako sumusuporta sa'yo, nanonood ako ng mga content mo. As a matter of fact, lahat ng in-interview mo, pinanood ko. Nagno-notes pa nga ako eh. Uma-attend po ako sa lahat ng seminar na sinasabi ninyo. Sinusubukan ko namang kilalanin yung mga successful na tao dahil yun ang bilin ninyo. Sinusubukan kong huwag makisama sa mga taong bawal pakisamahan dahil sabi ninyo. Sinusubukan ko naman lahat eh. Ang problema, parang hindi yata effective. Kasi lahat ng ginagawa ninyo, ginawa ko na. Pero bakit kayo may resulta? Bakit ako wala? And probably, kanina ka pa na-inspire doon sa mga speaker na halos pa ulit-ulit na lang din binabanggit sa'yo ang prinsipyo ng success. Pero bakit tila wala namang umi-epekto sa buhay mo? Kasi hindi naman ho natin ang pinag-uusapan dito yung event. Ang totoong pinag-uusapan po natin dito is yung ako. Everybody say ako. Ano sa akin ito? Bakit ako nagbibigay ng oras sa mga ganito? Bakit ako pumupunta sa mga ganito? Ibig sabihin, kaya ganun ang iniisip mo, may hinahanap ka sa buhay mo. At yung hinahanap mo, ginagawa mo naman, ginagampanan mo naman, and yet, wala kang nakukuhang tagumpay. Ang sakit nga lang isipin, Boss RDR. Overflowing blessings ang title nitong event. Pero pag uwi ko mamaya, problemado ko. Overflowing blessings ang sabi ninyo. Pero hanggang ngayon, dumidiskarte pa rin ako ng pangmatrikula ng anak ko sa susunod na school year. Overflowing blessings ang sabi ninyo. Pero hindi pa rin ako kumikita doon sa direct selling, sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Sumusubok naman ako magnegosyo eh. Tinatry ko naman lahat ng sinasabi ninyo eh. Ano ko, exempted sa success? Minsan naiisip mo na yan eh, na parang hindi siya para sa'yo. Problema ng marami. Bakit? Imbis na blessing ang tinatanggap, puro kamalasan sa buhay. Sinabi na rin pala kanina, ng speaker, kailangan daw maging mapanalanginin. Lumapit ka lagi sa Diyos. Boss, buong araw, buong oras, araw-araw, hindi ko po talaga nakakalimutan si Lord. Hindi ko nakakalimutan yung Creator na sinasabi ninyo. As a matter of fact, baka mas religyoso pa nga ako sa'yo eh. Pero bakit ko puro kamalasan yung inaabot ko sa buhay? Exempted ba ako sa success? Hindi ba ako deserving dun sa pagpapala at blessings na sinasabi ninyo? Bakit kayo nakakatanggap ng ganyan? Bakit ako hindi? Mga tanong sa isip natin, buong buhay natin, halos araw-araw, habang nakikipaglaban tayo sa realidad ng buhay, yan ang nai-experience natin. Nang mapapatanong ka na lang talaga sa sarili mo, may chance kaya at may pag-asa pa akong umasenso. Totoo ba yung abundance? Totoo ba yung overflowing?
Totoo ba yung yayaman ako, magiging successful ako, makukuha ko ang lahat ng mga pangarap ko? And finally, totoo ba na mahal ako ng Diyos? Kasi narinig ko na yan sa marami. Hindi totoo na nangyayari sa buhay ko lahat ng ipinanalangin ko. Delayed. Or canceled. What is really happening to your life right now? So probably, nandito ho ako para bigyan lang ho kayo ng konting realization. At kaya ho ako tumatayo sa harapan ninyo dahil ako ho ang isang patunay na nag-antay din ako ng matagal. Na isa ho akong patunay na minsan gusto ko na lang ding kalimutan. Na gumawa at magtrabaho at magnegosyo dahil nakalimutan ko nang magtagumpay. Ako ho na nakatayo sa inyo dito ang isang patunay na kagaya ng iniisip mo ngayon, imposible din sa akin makuha yung mga pangarap ko. Pero eto ho ang naging epektibo sa akin na maaaring maging epektibo sa bawat isa sa inyo na nandito. Itatatak nyo lahat sa puso nyo ang sasabihin ko sa inyo. Number 1, makinig maigi. Gusto mo ng kasaganaan, yes or no? Ang problema, pag sagot pa lang, ang hina na eh. Gusto mo ng kasaganaan, yes or no? Unang kailangan mong gawin. Unang-una, maniwala. Boss RDR, kabaliktaran nung minimithi ko sa buhay ang inaabot ko. Kaya wag mong sasabihin sa akin na dapat pa akong maniwala. Yun ang totoo. Yun ang sinasabi mo ngayon sa puso mo. Ang tagal ko na nangangarap, wala naman ako nakukuha eh. Bakit maniniwala pa ako? Simple lang ho. Yung paniniwala mo kasi kaya hindi nagkakatotoo. Tanong mo sa akin, bakit? Tanong mo, bakit? Kasi naniniwala ka na lang din, hindi ka pa maniwala ng 100%, puro ka duda. Ibibigay mo na lang din, hindi mo pa ibigay ng buong lakas at buong pagsusumikap, naghahanap buhay ka na lang din, galingan mo na. Yung paniniwala mo kasi ayaw mong samahan ng aksyon. Yung paniniwala mo kasi ayaw mong samahan ng paggalaw. Yung paniniwala mo kasi ayaw mong ituloy-tuloyin, magpakapagod ka, magpakahirap ka, mag-sacrifice ka, ilang taon lang makukuha mo yung pangarap mo eh. Ang problema, humihinto ka sa kalagitnaan. Tapos papasok sa isip mo yung sinabi nung speaker kanina, negative mindset. Wala na. Back to square one ka na lang ulit. Bakit? Yung magbibigay ng pagpapala sa'yo, ito pala gusto mo, okay, on the way na. Okay, ibibigay ko na. Ano nangyayari? On the way na. Ibibigay na. Nag-change ng mindset. Naging negatibo sa buhay. Hindi naman yata totoo. Hindi naman yata totoo, pangarap nagkakatotoo eh. Balik na lang ako sa trabaho ko. Balik na lang ako doon sa ginagawa ko, at least secured ako doon. Ano ba itong pinaggagawa ko sa buhay ko? Pangarap-pangarap, hindi naman totoo. Buong angkan ko nagkaganito na eh. Malamang ganun din ang kahinatnan ko sa buhay ko. O tignan mo na, nangarap ka na lang din, dinagdagan mo pa ng isa, duda. Paano mo makukuha yung mga pangarap mo na minimithi mo sa buhay mo, puro ka duda? Dire-diretsuhin mo lang. Pag sumikapan mo, huwag kang hihinto, huwag kang titigil. Lahat ng nalalaman mo rito, magagamit mo as long as over the years, consistently ginagawa mo yan. Wala hong kumulong tubig sa patay sinding kalan. Ganun ho kasimple ang buhay. Dire-diretso, walang resulta, okay lang. Hindi nag-i-improve, okay lang, makukuha mo rin yan. Magkakaiba talaga ng level of growth. Everybody say level of growth. Yung level of growth natin is parallel
or kapantay ng effort natin. Malamang, mas may edad ka na nag-umpisa, mas napapagod ka, mas nahihirapan ka, so yung level of growth mo medyo matagal lang. Pero darating at darating tayo dun. Huwag mong sabihin sa akin na wala kang nakukuhang success sa buhay mo na ginawa mo ng lahat. Hindi totoong ginawa mo lahat. Kasi marami ka pang hindi nagagawa na dapat pala dati pa nagawa mo, pero dahil nagduda ka dati, hindi mo nagawa, so ngayon pinipilit mong gawin. Tama, mali? Yun ang problema. Pangalawa, kapag ka naniwala ka ng 100%, ang tanong, kanino ka dapat maniwala? Unang-una sa sarili mo. Sir, hindi naman kasi ako talented. Hindi ako kasing galing mo. Hindi ako kasing husay ng mga negosyanteng nakaupo dyan. O lahat na, wala na. Wala na tayong paraan ngayon. Kung ganun pala ang way of thinking mo. Isipin mo, sa buong buhay mo, nag-iisa lang ang naging kakampi mo mula nung pinanganak ka hanggang tumanda ka. Yung sarili mo. Tama, mali? Yan lang naman kakampi mo lagi eh. Magtagumpay ka, mag-fail ka, malugi ka, mahirapan ka, babalik ka sa sarili mo eh. Kasi hindi rin kaya ng magulang, hindi rin kaya ng mga kamag-anak mo, hindi rin lalo kaya ng mga kaibigan mo. Masakit pa nga nito, kapag kakailangan mo, wala kang mahagilap na kamag-anak. Wala ka ring mahagilap na kaibigan. So yung sarili mo, pagyamanin mo. Ano dapat yung pagyamanin natin yung sa sarili natin? Busugin natin ang sarili natin ng kaalaman. Ask me why. Kapag punong-puno ka ng kaalaman, tumataas yung kumpiyansa mo. Kapag mataas ang kumpiyansa mo, tumataas yung positive mindset mo. Bakit? Nagkakaroon ka ng maraming skill set. Dahil doon sa mga skill set na yon, yun yung magdadala sa'yo doon sa tamang heart set. Kasi nagkaroon ka, alam mo, kaya mo eh. Na dati hindi mo naman nagagawa eh. Ang success kasi may requirements. Everybody say requirements. Kailangan mong kumilos, may effort. Ano yung effort na po pwede mong ibigay? So kung hindi mo alam, aalamin mo muna yun eh. So kailangan mo talaga mag-develop ng certain skill set. At yung certain skill set na yon, magiging balance po yun dun sa heart set mo. Ano yung heart set mo kung ano yung dinidesire mo sa buhay mo? Kasi bakit? Marami ka nang sinubukan sa buhay mo eh. Hindi naman naging epektibo. Bakit? Kada susubok ka, isang attempt mo pa lang, ayaw mo na. Ilang buwan ka pa lang, gusto mo nang mag-quit. Konting hirap, ayaw mo na kagad, balik na lang sa trabaho. Yun ang pinagtataka ko eh. Sa trabaho, mahihirapan ka rin. Magsasakripisyo ka rin. Mamomroblema ka rin. Bakit hindi mo papiliin yung oportunidad na magdadala sa'yo doon sa tagumpay mo sa buhay mo? At least ito, hirap at pagod, well compensated. Sige ka reklamo, mababa ang sweldo. Sige ka reklamo, ang hirap mabuhay sa Pilipinas. Sige ka reklamo, ang hirap ng kalagayan ninyo. Pero yung oportunidad na kinalalagyan mo, ayaw mong alisan. Yung state ng mind mo, ayaw mong baguhin. Ang dami na nga nagsabi sa'yo, pero ayaw mong galawan, ayaw mong... Ano na nangyari? Bakit ka ganyan? Paulit-ulit tayo eh. Pwede ba this time around magiging consistent ka muna? Kilusan mo ng tuloy-tuloy. Kagaya ng sinabi ko, walang kumulong tubig sa patay sinding kalan. Kahit napakahina ng apoy, maniwala ka sa akin, may kukulo dyan. Kanino ka pa dapat maniwala? Alam mo, purong-puno ka ng duda eh. Bakit? Kasi yung totoong naniniwala, tanong nyo kung ano ginagawa. Tanong nyo kung ano ginagawa. Gumagalaw at ipinagpapa sa Diyos yung resulta. Ano mahirap sa'yo? Pinagpapa sa Diyos mo lang. Uulitin ko ha, gagalawan mo at ipagpapa sa Diyos mo yung resulta.
Kasi may ginawa ka. Hindi ka pwedeng puro prayer. Ang dami mong prayer. Sige, nananalangin ka, okay, pakikinggan kita. Kaso nga lang, nagsusugal ka eh. Naglalasing ka araw-araw. Ha? Ang dami mong bisyo. Ang dami mong time wasters. Imbis na inaksyonan mo yung naintindihan at nalaman mo noong success con, ang ginawa mo, may standby ka pa. So ano mangyayari sa buhay natin? Eh di wala. Wala mangyayari sa buhay mo pagka ganun. O maaaring may ginawa ka, eto ho masakit. May gagawin at gagawin tayo sa buhay. Tama, mali. Lagi hong may premyo. Lagi hong may kapalit. Everybody listen to this. Lahat ng gagawin mo may kapalit. Mapamabuti o mapamasama. Mapapangit o maganda ang gawin mo, laging may kapalit. So ngayon sabihin mo sa akin, bakit inaabot ng kamalasan ng buhay mo? Ano bang ginawa mo? Anong ginawa mo? Anong partisipasyon mo? Anong contribution mo sa tagumpay na gusto mong makuha sa buhay mo? Baka nakapanakit ka ng kapwa. Nakapanggulang ka. Nakapang-isa ka. O may kapalit. Pagbabayarin mo. Baka hindi ka naging tapat sa mga kausap mo. Nagnenegosyo ka na lang din, hindi mo pa inayos. Kaya ganyan ang inaabot mo. Eh bakit naman yung kapitbahay ko? Bakit naman yung ganito? Ang dami din nila mga ginagawa sa buhay nila. Pero bakit sila? Tuloy-tuloy. Nakakapagpatayo ng bahay, nakakabili ng sasakyan. Eh kilala ko yun, hindi naman talaga mabuting tao yun eh. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, mag-focus kayo sa sarili ninyo. Kanya-kanyang singil yan. Huwag ka mag-alala. Sisingilin din yan, baka lang sa ibang paraan. So piliin mo laging gumawa ng tama. Pag maghahanap buhay ka, yan ang goal mo. Kahit anong trabaho, kahit anong gawin mo, pilitin mong gumawa ng tama. Kasi yung tama, may resultang tama. Yung mali, may resultang mali. Huwag nating gawing komplikado ang tagumpay. Huwag nating gawing komplikado. Madali lang ho talagang yumaman. Madali lang ho talagang umasenso. Madali lang makuha yung abundance na sinasabi nila, yung overflowing blessing, madali lang ho yan. Ang tanong, worthy ka ba? Worthy ka ba? Tanungin mo sa puso mo. Lahat ng natutunan ko ngayong araw na to, lahat ng babaunin kong kaalaman, total, nagbigay ka na lang din ng oras, lubos-lubusin na natin para totoong mabago buhay natin. Ano punto ko? Mamaya pag uwi mo, mag-assess ka. I-assess mo yung sarili mo. And once you assess, number 2A is acknowledge it. Totoo yung sinabi ni Boss RDR, may pagkakamali ako, pero magbabago ko. Totoo yung sinabi ni Boss RDR, nakapangutang ako pero hindi ako nagbayad. Pipilitin kong makapagbayad. Totoo yung sinabi ni Boss RDR, minsan sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko, tinutulungan ako, pinapahiram ako ng produkto pero hindi ko na ibabalik. O ngayon, magre-resell ka na lang din ng product, maging honest ka na. Gagawa ka na lang din ng hanap buhay, totoo, gawin mo ng tapat. Ganon din naman eh. Mahihirapan ka rin. Magsasakripisyo ka rin. Hindi baling nahirapan ka at nagsakripisyo ka pero alam mo yung ginawa mo, tama. Kasi kahit anong prinsipyo ng tagumpay, hindi talaga tatalab sa'yo. Kasi iba ang laman ng puso mo versus dun sa resultang gusto mong makuha. Iniaakma ho yan. Ito ngayon yung tanong ko sa inyo. Base sa lahat ng napakinggan nyo, ang tanong ko sa inyo, bagay ba sa inyo yung tagumpay na minimiti nyo? Suitable ba kayo doon? Na yung tipong alam mo pag tinanggap mo buong puso, masasabi mo, salamat at blessings ito. Because today is overflowing blessings. Huwag sana natin piliin yung curse o yung sumpa.
na maaaring anihin mo, panandalian, pero may kapalit. Baka tamaan ka sa health. Baka tamaan ka sa ibang aspeto ng buhay. Baka sa pamilya or whatever. Ito ho ang pakiusap ko sa inyong lahat. Ayoko hong maging pinakamabuting tao dito dahil may kasalanan din ho ako. Ayoko hong sabihin sa inyo na ako ay tapat. Hindi, nagkakamali din ako sa buhay ko. Marami rin akong pagkukulang sa mga taong naniwala sa akin dati. Pero ito ang sigurado ko. Tanong nyo kung ano. Tanong nyo kung ano. Pag nagbagong buhay ka, totohanin mo. Totohanin mo. Once and for all. Totohanin mo na. Lahat ng mga minimithi mo sa buhay, mga tagumpay, mararangyang buhay, magandang bahay, maalwa na buhay, nakakapagbakasyon kayo all over the world. Lahat po yan yung buhay na inilaan sa inyo. Nakalaan sa inyo yan. From this day, moving forward, dadaan ang mamaya, dadaan ang bukas. Siguraduhin ninyong this time around, kukunin nyo yung mga pangarap na minimithi nyo sa buhay nyo. Maraming salamat po.